Hello guys, so today, magbabahagi ako ng mga camera for beginners. So yan, bibigyan ko yan ng sample ng pinakamagandang camera, lalong-lalo na sa mga nagsisimula bilang photographer o videographer. So, ayan guys, simulan na natin kagad dito sa Fujifilm. Ayan, Fujifilm. Siyempre, meron tayong beginners camera sa Fuji, which is ang Fujifilm X-T30. Ayan, ang Fujifilm X-T30 is 26.1 megapixel para sa photo at syempre meron tayong 4K na up to 200 Mbps ang linaw ng video niya sa codec internal. So ayan guys, hindi ko na isisahin pero ayan yung specs ilalagay ko na lang sa description. Syempre, ibabase din natin sa price. Ayan, eto wala pa siyang wala pa siyang lens, sorry, body lang. At syempre, pwede ka namang bumili na may lens kung mas nakakatipid nun. Lalo na kung mayroong 1855 na kit lens, mas okay at ayos yon. So, meron tayong dalawang kulay sa Fuji X-T30. Actually, ito yung Mark II. Sorry, Fujifilm X-T30 Mark II. Ayan. So, ayan guys, merong silver at black nitong Fujifilm X-T30 na Mark II. So again, hindi ko na isa-isahin yung specs niya pero ito yung Fujifilm X-T30 Mark II natin. At ayan, sa mga beginners, ito maganda pang photo and video. So next naman tayo sa Nikon. Ayan, ito. Ito ang Nikon Z30 o Z30 sa Nikon. APS-C, crop sensor na siya. At syempre, meron kang 20.9 megapixel CMOS at 4K resolution for video, 4K 30p resolution for video na and 120 sa Full HD. Ayan, so meron ka ng hybrid na autofocus, eye and face detection. ISO from 100 to 1,200, 51,200 ang ISO natin. So, ang ating um, shutter burst mode for photo is 11 frames per seconds. So, ayan. Ito ang ating Nikon Z30. So, maganda siya pang starting sa photography kahit na 20.9 megapixel siya. Itik naman siya sa video o pwede mong pang vlog, di ba? So, ayan. Pero ito, okay na siya. Sulit na rin yung 20.9 megapixel sa photo. Ayan na guys. Ito ang ating second camera na option sa mga beginners. Ang Nikon Z30. Kasi yung price niya abot kaya din sa mga beginners. Ayan. Again, Nikon Z30. Yun, so dito naman tayo sa Sony. Eto. Ano, nulupit ng mga Sony natin. So ito ang pinaka-beginners camera natin sa Sony. Ang Sony ZV-E10. Yan. Eto, maangas na camera din to. Itong Sony ZV-E10, meron ka ng 24.2 megapixel na CMOS sensor. Again, APS-C. At syempre, Ultra HD o 4K 30p at Full HD 120p na siya. So meron kang 3.0 flip out touchscreen LCD and up to 11 frames burst mode shooting syempre. Tapos ayan, ano pang meron? 425 um, focusing point hybrid. Ayan, para sa camera na to. So maganda to for photography and for your videography. Kahit sa vlogging, the best so sa vlogging camera. So ayan, again, interchangeable lahat ng ating featured na camera is interchangeable lens, mirrorless interchangeable lens. Yan. So ibig sabihin, pwede natin bilhan ng mga lente. At syempre, mirrorless na rin siya. So yan again guys, ang ating third camera is the Sony CV-E10. Yon. So for the next guys is the Canon. So yan, ito ang pinaka best para sa mga beginners. Syempre, ang Canon R50. Ayan, ito yung Canon R50 natin, which is APS-C. 24.2 megapixel na siya. At syempre, meron ka ng Ultra HD o 4K 30 frames recording. Dual CMOS autofocus system na siya. So, mabilis na yung autofocus natin. 15 frames electronic shutter sa ating shutter speed or ang ating burst mode. Yan, 15. So, again, APS-C
APS-C sensor. Yan, the best para sa photo, video, at syempre sa mga vloggers dyan. Yan, maganda rin siya pang vlog. So again, ito yung Canon R50 natin. So ayan guys, ayan yung mga marirecommend na ko regarding photography camera. Yan, camera sa mga beginners. Again, ulitin natin, Canon R50 sa Canon, Sony ZV-E10 sa Sony, Nikon Z30 at syempre ang Fujifilm X-T30. Yan guys, yan yung apat na the best ah, camera sa mga beginners. Yan. Hanggang dito na lang guys. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo at yun, sasagutin natin ang mga comment nyo. So, yan. Hanggang dito na lang guys. Thank you at mabuhay.